So, yan po ang ating title, Let It Go. Ano yung let it go? The power of forgiveness. Mahirap po bang mag-forgive? Mahirap, no? Pero pansinin nyo, yung give, forgive and forget. Yung give, binigay ng Diyos, yung pagpapatawad. At ano nangyari nung nag-forgive siya? We get the assurance of salvation nung ating tinanggap siya. So, the same thing, let it go. Sabihin mo sa katabi nyo, let it go. Kung meron pang mga sama ng loob dyan, let it go now. Para lahat tayo ay lalabas ng pintuan na ito ng malaya. Amen ba? Amen. Sige po, makakaupo na. Forgiveness, meron ba dyan? Forgiveness is not just a suggestion. It is a command from Scripture. So, yan yung po yung nasa Colossians 3:13. So, si Paul po ay pinapaalalahanan ng bawat isa sa atin that we are called to bear with one another and forgive, just as we have been forgiven by Christ. Just as we have forgiven by Christ. So, lahat tayo ay nagkasala. Kung ikaw, sinasabi mong wala kang kasalanan, ikaw ay sinungaling. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi niyan. Kaya, sino tayo para hindi makapagpatawad? At alam nyo, the more na nakikita mo yung kasalanan mo, na napakalaki, the more na makikita mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Amen ba yon? Amen. So, ito po yung ibig sabihin ng pagpapatawad. Let it go. Huwag nating kimkimin, huwag nating sarilinin. Kung nandiyan yung ating kinakasamaan ng loob, sabihin natin, uy, na-offend ako sa'yo. Baka yung tao, hindi naman ganun ang nasa isip. Ikaw lang ang nakapag-isip. Amen ba? Nagiging hadlang yun para hindi tayo makapag-communicate ng maayos at nagiging hadlang para tayo ay makapagsama-sama at para makapagtulungan sa kaharian ng Diyos. So, sa oras na ito, pag-aralan natin ang kapangyarihan ng pagpapatawad. How it leads to healing and reconciliation, and what it truly means to let go. So, yan. So, the need for forgiveness. So, ano po ba yung mga kailangan natin para magpatawad tayo? Una, understanding grievances. Every one of us has experienced hurt. Sino hindi na nasaktan dito? Patay lang yung hindi nasasaktan, no? Dahil tayo ay living things, buhay tayo, pwede tayo masaktan. Hindi po masama na tayo ay masaktan. Normal lang po yun sa isang tao. Sino na yung nagkaroon ng betrayal? Na-experience ang betrayal? Taas ang kamay. Disappointment. Na-disappoint ka doon sa tao. And whether it's a friend who let us down or a family member who hurt us deeply, or even ourselves for making poor choices, we all carry grievances. So, ano po yung grievances? Ito po yung mga sama ng loob na dala-dala natin at ito po ay nagpapabigat sa ating buhay. Kaya this time, sabihin nyo na let it go. Amen? So, katulad na lang nung buhay ni Joseph, the dreamer. So, makikita natin yan sa Genesis chapter 37 to 50. Hindi na natin babasahin. So, ano nangyari sa kanya? Dahil siya ay sa tingin ng mga kapatid niya, parang ang yabang dahil siya ay nakapanaginip ng maganda.
he was sold into slavery ng kanyang mga kapatid. Falsely accused. Di ba? Wala siyang ginagawa, pero dahil nga may gusto sa kanya, yung pinag-stayan niya, yung nakabili sa kanya, na ginawa siyang alipin doon sa Egypt, yung asawa ni Potiphar, ano nangyari? So, inakusahan siya. Sinabing gusto siyang rapin. Kaya pagdating nung asawa, si Potiphar, dahil sa galit niya, ano nangyari sa kanya? Na-imprison siya. Nakulong siya. Nakulong siya sa kasalanang di naman niya ginawa. So ngayon, trending po hindi ko pa siya nakita mismo, pero narinig ko lang. Yung tao na nagpakamatay, lalaki, siguro na heartbroken siya. Sa may LRT ba yun? Si Edric nagsabi, LRT, tumalon, tapos ikaw, nasa sasakyan, ikaw ang nagdadrive. Diba? Normal lang naman ang sasakyan, yung driver, titingin ka sa harap, sa gilid, side mirror, di ba, kaliwa, kanan. O minsan, doon sa rear mirror, doon sa likodan mo. Pero never kang titingin, lalabas ang mo at sa harap, sa taas. Nanggaling yung tao sa taas. At ngayon, ikukulong daw yung nagdadrive na yon. So, di ba kasalanan na? Hindi naman niya kasalanan. Kaya sana nga maging maayos yung hustisya natin. Di ba? Kasi kung ikaw yun, wala kang kamalay-malay, no? Pero ganun ang nangyari kay Joseph. He was falsely accused. Pinagbili siya para maging alipin sa ibang nasyon at siya ay nakulong. So, pero alam niyo nangyari, despite all the wrongs done to him, when he finally came face to face, dahil nga nagkaroon ng kagutuman, yung kanyang mga kapatid from Canaan, napunta doon sa, hindi pa pala sa Canaan, no? Nagpunta sila sa Egypt. At nung nakaharap na ni Joseph, di ba, parang kung ikaw yon, ito yung mga dahilan kung bakit ako nagkaroon ng kahirapan. Pero, yun din ang naging dahilan para makakilos ang Diyos sa kanya na may kapangyarihan. So, instead na mag-retaliate kung ano-ano sabihin niya doon sa kanyang mga kapatid, ano ginawa niya? Joseph chose to forgive. His powerful words, ito yung sinabi niya, "You intended to harm me, but God intended it for good." Pangit ang gusto niyong gawin sa akin, pero inalaw ng Diyos na mangyari yon para sa kabutihan natin. Hindi lang kay Joseph, para sa buong kanyang angkan. At ito yung tunay na papakita ng pagpapatawad. Kapag tayo ay nagpatawad, mararanasan natin ang tunay na pagkakaisa at ang layunin ng Diyos sa buhay mo kung bakit ka nandirito sa mundo. Amen? So, the consequences of unforgiveness. So, naintindihan natin na kailangan nating mag-forgive. At dahil kailangan mo mag-forgive, pag hindi mo ginawa yon, kinukulong mo ang sarili mo sa isang prison. No? Hindi yung tao na sumasakit ang loob mo, kundi yung sarili mo. Kinukulong mo sa dapat na mga magagandang bagay na natatanggap mo araw-araw. Amen ba yon? Kaya, the consequences of unforgiveness, holding on to grudges, o yung mga sama ng loob natin, affects us not only spiritually, but also emotionally and physically. Hindi lang yung spiritual natin, kasama dyan yung emotion natin, yung physical natin. Di ba parang ang bigat-bigat? So katulad nga yung na-experience nung maraming nagkakasakit ngayon. Nagkakaroon ng heart failure, heart attack. Kadalasan, anong dahilan?
hindi pagpapatawad. Kaya, kung nais mo na makalaya at hindi magkaroon ng sakit sa puso, anong kailangan mong gawin? Sabihin mo nga sa katabi mo, let it go. Forgive. Amen ba yon? Naguguluhan ako rito. Ba't ayaw na naman? Yung Proverbs 14:30. Ayan. So, pakibasa natin, sabay-sabay tayo. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Maliwanag po yan, no? How unforgiveness can literally eat away at our well-being. Unti-unti yan. Hanggang sa pumapangit ka na. Hanggang sa ang itsura mo hindi na maipinta. Nakakapangit pala ang hindi pagpapatawad. E tingnan niyo yung mga katabi niyo. Kaya kung gusto niyo pang gumanda at gumwapo, magpatawad ka, kapatid. Sabihin niyo. Amen. So yung the nature of forgiveness. The nature of forgiveness. Sabi dyan, forgiveness is a choice. Forgiveness is not a feeling, it's an intentional choice. Pipiliin mo talaga siya. Intention mo talaga siya na magpatawad. It's an intentional choice. It means releasing the hold that a grievance or yung mga hinaing mo has over us. Kasi minsan, naghahanap ka talaga na ikagagalit sa isang tao. Isipin nyo, minsan wala namang kagalit-galit, ikaw mag-iisip. Kakainis talaga to. Pero kung titingnan mo, wala namang katuturan. Lalo na, minsan asawa mo, naiinis ka sa asawa mo, wala namang ginagawa sa'yo. Kundi mahalin ka. Pero minsan naghahanap ka pa rin ng kakainis. Hindi mo ako binigyan ng flowers kahapon. Amen. So, yun. So, tinatanong ko nga si Pastor, Daddy, magkano ba yun? Sana, pinera mo lang talaga. Mahal-mahal ng, di ba pagka Valentine's or Heart's Day? Pero sa atin, mga Kristiyano, by the way, every day is Love Day because God is love. Amen ba yun? So, katulad ng alibughang anak. Yung parable of the unmerciful servant. Makikita po natin yan sa Matthew 18:21 to 35. Assignment ko na lang po sa inyo, pakibasa, para malaman nyo ang buong istorya. Yung parable of the unmerciful servant. Sino to? Ito yung alipin na ayaw magpatawad. Pero napakalaki ng kanyang pagkakautang sa kanyang amo. Pero merong mga nagkautang sa kanya, ayaw niyang magpatawad. So, hindi niya naisip na mas malaki pala yung kanyang utang sa kanyang amo. So, his unwillingness to forgive led to his downfall. At ito po ay tinuturo sa atin ng Panginoon, itong parabola na ito o talinghaga na ito, while we have received grace and mercy from Christ, we must also extend the same grace to others. Kaya nga, lahat tayo ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ni isa sa atin. Lahat tayo ay papunta doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, tayo ay may biyayang natanggap. We are not deserving. Pero pinatawad tayo ng Panginoon because He loved us so much. Amen. Forgiveness reflects God's love. When we forgive, we mirror the heart of God. Kapag daw ikaw ay nagpatawad, pinapakita natin ang Diyos na nakilala natin.
Sabi sa Ephesians 4:32. Pakibasa po. Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another, Forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So kung ikaw nakaranas ka ng pag-ibig ng pagpapatawad ng Diyos, let us also give this sa mga tao na nagkasala sa atin. Our capacity to forgive stems from the understanding of how much we have been forgiven. Sabi nga, kung gaano kalaki ang iyong kasalanan, ganun din mo mamahalin ng Diyos. Kaya minsan yung mga, pag tinanong natin yung mga buhay ng bawat isa, kung papaanong wala na siyang, parang wala na siyang pupuntahan, and yet, dahil sa grasya ng Diyos, nagkaroon siya ng panibagong chance to live a life doon sa plano at purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Next. Forgiveness can be a complex process. So sabi diyan sa Psalms, hindi muna tayo dyan, forgiveness can be complex process influenced by various emotional, psychological, and relational factors. Meron pong some reasons o mga dahilan bakit ang tao ay nag-struggle to forgive. Una, merong emotional pain. Hindi ba nakuha yun? Okay. So, merong emotional pain. The hurt caused by the actions of others can create deep emotional wounds. It might take time to process this pain before one feels ready to forgive. Example, ang asawa mo ay sumakabilang bahay. Buti pa kung buhay, no? Parang hindi mo na control yon or parang it's God's unmoving. Pero yung sumakabilang bahay, sa tingin nyo ba, madaling magpatawad nun? Sino na may naka-experience nun? Ang hirap, di ba? Only God can. Kaya kailangan natin balikan kung papaano tayong pinatawad ng Diyos para mapatawad din natin ang mga tao sa ating paligid. Amen ba yon? Maraming mga bagay. Ano pa po yon? Yung fear of being hurt again. Kaya ayaw mo magpatawad. Paulit-ulit na lang ginagawa niya sa aking kasalanan eh. So nakakapagod na. Hihingi ng tawad ngayon, bukas ando na naman, o kaya sa isang linggo. Di ba pagka ganun ang kaso, parang ayaw nang magpatawad. So, ayoko na kasing masaktan. Kaya ayoko nang ma-inlove. Minsan na heartbroken. So, ayaw nang magmahal ulit. Kasi baka sumakit na naman ang kanyang puso. Ano pa? Ego and pride. Sa kayabangan. No? Yung pagiging, syempre, ang ganda-ganda ng posisyon ng trabaho ko. Tapos, ang pogi-pogi ko. O ang ganda-ganda ko. Tapos, malalaman ko may iba pala. So parang hindi yata katanggap-tanggap sa akin yon. Nakakawalan ng dignidad. So somehow, pagka ganun na nangyari, magkakaroon ka na lang ng galit. Resentment can sometimes feel like a way to maintain power over a situation. Kaya letting go might be perceived as a loss of stature or as giving in. So, kaya kainin na lang natin yung pride natin. Lalo na kung humihingi naman talaga ng tawad yung kapatid. Amen ba? Minsan, wag na natin patigasin ang ating puso. Kasi tayo rin ang mahihirapan sa bandang huli. Amen ba yon? Number 4, lack of understanding. Without a clear understanding of the other person's motives or circumstances, it can be challenging to emphasize and move toward forgiveness.
Minsan, hindi ko maintindihan eh. So ikaw na lang, or lack of communication. Kaya ayaw mong magpatawad. Pwede ring desire for justice. Hindi, kailangan ng hustisya dyan. So mamaya may kukwento tayo. And identity and grievance. So, minsan nag-expect ka rin ng expectation of apology. Pag hindi humingi ng tawad dyan, hindi ko papatawarin yan. Some people find it hard to forgive until they receive a genuine apology. Kailangan lumuhod pa. Mula doon sa labas, papunta sa akin. Para mapatawad ko siya. Huwag naman tayong ganon. Ang Diyos sa isang salita lang natin, ang pagpapatawad, pinatawad niya na tayo. The absence of this can hinder the healing process kapag ka nag-expect ka na magpatawad. Kaya kahit na hindi nagpapatawad ang kapatid o ang mahal mo sa buhay o ang tao na nakasakit sa iyo, nakagawa ng kasalanan, let it go. Magpatawad ka na. Sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka na kapatid, kahit na hindi pa siya humihingi ng tawad. Kasi ang pinalalaya mo ay ang sarili mo. Amen? It could be cultural and societal influences. Yung mga cultural beliefs may influence perceptions of forgiveness and accountability, impacting ang individual's ability to forgive. So minsan yun ang naano mo. Hintayin mo siyang lumapit. Sabihin pa, magulang mo, no? Kasi kung nilayasan ka ng asawa mo, hintayin mo siya. Wag na wag mo patatawarin yan. So, minsan, dala ng mga tao sa paligid natin. And also, unresolved personal issues. Halimbawa, nagkaroon ka ng past traumas or unresolved issues may make it more challenging to forgive. So, ang bawat isa sa atin ay nakakaramdam, no, nung kanyang pain at nahihirapan na magpatawad. Kaya, let it go. In the first place, hindi po bumababa ang pagkatao nyo, ang dignidad nyo, ang sarili nyo. Manapa, kapag kayo ay nagpatawad, you're obeying what the Lord says. At pagka sinunod mo ang Diyos, merong pagpapala. Kaya, it's time to let it go. Amen? And pwede rin na dahilan kung bakit hindi ka makapagpatawad, yung time and process. Minsan dumating yung pagkakataon na may nagagalit sa'yo, pero hindi mo talaga alam kung bakit siya galit. At sabi nung kamag-anak niya, hintayin mo na lang, wag na kayo lumapit kasi baka sapakin pa kayo. Ganon kasakit, ganon katindi yung galit ng tao na hindi mo alam kung bakit siya nagagalit. So, minsan naghihintay pa tayo ng tamang oras, paano kung mawala ka na mamayang gabi? Tandaan natin, ang hindi pagpapatawad, hindi makakarating sa langit. Kasi, kasalanan yan. At kung may kasalanan ka sa iyong buhay na hindi mo nahingi ng tawad sa Diyos, magiging dahilan yan para hindi ka makapasok sa kaharian niya. Amen? Kaya kung ayaw mong gawin yung mga ugaling makalangit, baka mapunta ka lang sa langit-langitan. Amen? So, let us do bilang mga Kristiyano, mga anak niya, let us choose to forgive. Amen. So, ano po yung process of forgiveness? So, sabi diyan sa Psalm 147 verse 3, pakibasa po. Of their wounds. So, acknowledgement and acceptance. Yun po ang unang kailangan nating gawin para magkaroon ng pagpapatawad. I-acknowledge mo. Nagkasala yung tao, i-accept mo din na lahat ay nagkakamali.
I-acknowledge mo na ikaw ay nasaktan. At i-accept mo din na ikaw ay nahihirapan. So, ignoring our emotions doesn't help us heal. Kailangan sabihin mo yan, Lord, nasaktan ako sa taong yun eh. Pero dahil mas mahal mo at marami kang ginawang pagpapatawad sa akin, I choose now to forgive her or him or them. Amen ba yun? We must bring our wounds to God, acknowledging our pain and receive His healing. Amen. Kung ikaw sabihin mo, ay kasi mali ang ginawa ko eh. Kaya hindi mo mapatawad ang sarili mo. So let it go. Forgive yourself. And pangalawa, sabi dyan sa Luke 6:28, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Letting go and praying. So, i-let go na natin. Pakawalan na natin at tayo'y manalangin. Once we have acknowledged our pain, it is time to let it go. If often helps to pray for those who have wronged us. Amen. So, yan po ang naranasan ni Corrie ten Boom. Kilala niyo po yon? So, a Holocaust survivor. So, after the war, silang pamilya, maganda yung kanilang trabaho. Nagkakaroon sila ng charity, marami silang tinutulungan. At dahil nagkaroon nga yung panahon ni Hitler, sila po ay nakapagtago ng maraming hinahabol sa kanilang tahanan. Kaya lang, hindi po nagtagal yun. At namatay din doon ang kanyang tatay, ang kanyang kapatid. One day, si Corrie ten Boom na lang, bata pa siya noon, nung na-experience niya yung kalagim-lagim na nangyari sa kanya. At nung siya ay tunay na nagsiserve sa Lord, after the war, she was forced with forgiveness. When she encountered one of her captors, yung isang nambihag sa kanya, alalang-alala niya na isa yon sa gumahasa sa kanya. Imagine mo, nandiyan sa kalipunan, no? Ng mga mananampalataya. Tapos yung isang bumihag at dumisgrasya sa kanya, nandiyan. Somehow, kung hindi talaga ang puso mo nagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos, gusto mo ng hustisya. Gusto mong dapat makulong siya sa ginawa na yon. Pero doon niya naranasan ang tunay na pagpapatawad. With a trembling heart, she prayed for the strength to forgive him. Na-realize ni Corrie ten Boom that through Christ, she could let go of the bitterness and embrace healing. Nung siya mismo, hindi humingi ng tawad yung ano niya, syempre hindi na siya namumukaan. Dahil dalaga na siya. Matanda na siya. Pero siya, bumalik sa kanya yung mga alaala. And yet, she chose to forgive. At nakaranas siya ng tunay na kagalingan na nagmumula sa ating Diyos. At yun ang ninanais niya, kapatid, sa iyo. Kung sa tingin mo hindi kaya, parang sukdulan na yung ginawa niyang kasalanan, sinasabi sa iyo ng Panginoon, huwag natin sayangin ang panahon na hindi tayo magpatawad para makakilos lagi ang kalaban sa atin at hindi natin ma-experience ang mga pagpapala, ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa ating buhay. Amen? Let it go and pray for it and act. So, number 4, the transformation through forgiveness. So, nagkaroon na tayo, naintindihan natin ang forgiveness at yung proseso na minsan napakahirap, pero dahil alam natin na mas mahal, mas malaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At hindi tayo magkukulang pag tayo ang nagpatawad, kundi tayo ay magiging aabante
makakakilos ang Diyos sa atin ng buong buo. Amen ba? So, anong mangyayari sa atin? Yung pagbabago through forgiveness, healing begins. When we choose to forgive, we open the door to healing not just for ourselves but for others as well. Amen. So sabi sa 2 Corinthians 5:17, nasaan dyan? Yan. Therefore, if any man Is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Okay. So dito, forgiveness allows us to shed the burdens of our past and walk into the newness of life that Christ offers. Amen? So, kung gusto natin magkaroon ng kagalingan, let it go. Amen? And letter B, wala dyan? Reconciliation or yung pagkakasundo. Forgiveness can lead to reconciliation, though it may not always restore the relationship to its original state. It allows us to move forward without bitterness. Kapag ikaw ay nagpatawad daw, o ikaw mismo nagpa siyang makipagkasundo sa tao na nakasakit sa'yo, hindi man bumalik sa dati yung relasyon nyo, at least malaya kang makakakilos. Ang sarap-sarap po kayan, kasi ako mismo, hindi ko kaya na meron akong kasakitan o kasamaan ng loob sa araw na ito, mamaya, hindi ka makakatulog. Di ba? Ang hirap dalhin until na mag-decide kang mag-forgive. Kasi hindi mo alam, baka bangungutin ka mamayang madaling araw at bukas, nandun ka na sa judgment. So, be reconciled to one another. Katulad ng ating, nung alam natin na prodigal son, God demonstrates, the Father demonstrates reconciliation. Nasa Luke 15:11 to 32 po yan. Luke 15:11 to 32. So, hindi na rin natin babasahin. Ito yung the Father's willingness to forgive and embrace His Son. Pinakita ng ating Ama, ng kanyang Ama, na kahit na malayo pa ang kanyang anak, siya na ang tumakbo papalapit with an open arms. Pinuntahan niya ang kanyang anak na papunta sa kanya. Hindi na yan na hinintay na lumapit pa, kundi siya na mismo ang lumapit. At in-embrace niya ang kanyang anak at ibinalik sa kanya ang lahat ng nawala sa kanya nang siya'y umalis. So ito yung ninanais ng Diyos. Nung tayo ay humingi o nagkasala sa Panginoon, nawala yung authority sa atin bilang mga anak niya. But now, once we are lost, but now, natsugpungan na ng ating Panginoon, huwag na tayong bumalik sa madilim na kahapon. Let us choose to forgive. Amen. Sabi sa, ano na pala? 1 Peter 4:8, pakibasa. Above all things have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Amen. Amen. Ulitin nga natin. And Na may above- pagkaunawa, hindi lang basta binabasa, intindihin nyo, ilagay nyo sa inyong isip at puso. And above all things, have fervent love for one another. For love will cover a multitude of sins. Amen. Love covers a multitude of sin. Walang malaki, walang maliit na kasalanan. Kapag ikaw ay puspos ng pag-ibig ng Diyos, you can forgive anyway, anytime. At masarap po na makakatayo tayo sa harapan ng Diyos anytime na walang sabit, walang pagkabigat sa ating buhay. Amen? So,
To our conclusion, beloved, forgiveness is a powerful act that can transform our lives. It liberates us from chains of resentment, bitterness, and pain. It requires courage and a deep reliance on God's grace. As we let go, we invite healing and reconciliation in our lives and the lives of those around us. So, sa oras na ito, kung meron po akong nagawa na kasalanan, o meron kayong naging na-offend kayo sa akin, sa oras na ito, humihingi ako ng tawad. Minsan hindi ka wala sa isip mo na masaktan yung tao. Pero because doon siguro yung the way, yung boses ko, minsan hindi tayo aware na nakakasakit. So, in one way or the other, Gia Alabang, I ask forgiveness right now. At kung sino man yung naka-offend sa akin, hindi ko po pinagtatagal yun. Bago ako matulog, I need to forgive. Kasi yun po ang tinuro sa akin during the pandemic. Meron akong isang tao na hindi mapatawad. Mahirap kasi yung ginagawaan ka ng kasamaan. Di ba? Sa likod mo, sinisiraan ka. Wala ka namang ginagawa. Maling-mali yung kinukwento sa iba. But isang palang dahilan yon para hindi makakilos ang Diyos sa buhay ko. Kaya I decided, kahit na hindi siya nagpapakita, hindi siya nagpaparamdam, I decided to forgive. At alam nyo, one day, nakaharap ko siya ng mukhaan. Kasi dinisay ko talaga, Lord, para masigurado ko na talagang wala na yung sama ng loob, dapat makita ko na kapag nakita ko siya, maayos. Walang yung umaangat ang dugo. Kasi nakita ko yon, kung mamamatay ako nung oras na yon, sa impyerno ako mapupunta. Pero, nung nakita ko siya, pandemic pa rin, nakita ko na talagang pinatawad ko na siya dahil sa love ng Diyos. Hindi ko kaya yon sa sarili ko. Kahit na hindi siya humingi ng tawad, I decided to let it go. At naranasan ko ang tunay na liberation. So, kaya ngayon, may ginawa kang kasalanan, hindi ka sumunod sa sinasabi ko sa'yo bilang pastor, let it go. In the first place, pag hindi po kayo sumunod at ako ang nagsabi, nasa inyo na po ang pagsisisi. Ako, wala na. Amen? Kaya, lahat tayo magsasama-sama with open communication. Kung meron kayong sama ng loob, just approach me right away. Huwag yan ang pagtagalin. Kasi baka yan na maging dahilan para hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Huwag niyo akong sisisihin. Kapag ka nagkita na tayo ng malayuan. Amen ba? So kung meron kayong kasamaan ng loob, it could be your family members, your co-workers in Christ, let it go. Ask forgiveness. Anyway, we cannot hold tomorrow. Now is the time. Kung malayo man siya sa inyo, mura na ngayon. May mga unli calls na. Unli data. Amen? So, let us remember Colossians 3:13, and strive to forgive as the Lord forgave us. Let us lean into the power of forgiveness today and in the days to come. Amen.